Pilit na ipinaglalaban ng senador na si Robin Padilla na hindi matuloy ang contempt order at pag-issue ng warrant of arrest kay Kingdom of Jesus Christ Church leader Apollo Kibuloy dahil ayon kay Senator Robin Padilla ay malaki umano ang utang na loob ng mga Pilipino sa pastor. Ipaglalaban umano ni Robin Padilla ang kung anong nararapat para kay Kibuloy dahil nakasama daw niya ito noong wala pang nagsasalita laban sa armed struggle. Hiling ng senador na sana umano ay maintindihan siya ng mga tao dahil may pinanggagalingan ang kanyang pagtatanggol kay Kibuloy at ito ang utang na loob. Matatandaan harap-harapan na tumutol si Robin Padilla sa planong contempt si Kibuloy ni Senator Risa Hontiveros dahil sa hindi ito dumadalo sa mga pagdinig sa kanya. Itong mamang ito, may utang na loob tayo rito. Lumaban to, patunay yan na noong panahon na walang nagsasalita against armed struggle, kasama namin yan. Paano namang hindi ko ipaglalaban yan? Sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, limang. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. 7 days. 5 days na lang, sir, no? Oo. For you to get the remaining signatures. Inshallah, personal akong tumatawag. Personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga membro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana magbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Sir, gaano po mahalaga sa inyo na mabuo yung 8 signatures para hindi pa convinced yung Kibuloy? Napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung makapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganun klaseng. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Hontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya, ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung content, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag ng dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos pa sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion.
dito sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta at papunta na to eh, hindi na, wala na kay pastor yung, pupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila.